Ms. Maria Socorro Alastoy, Department Head, GSO. Ang General Service Office ay patuloy na nagsusupply ng mga pangangailangan ng bawat departamento sa kabila ng pag-unlad ng ating barangay. Ito rin ang naglalagay ng mga bilang at kontrol upang mapanatili ang sapat na supply ng bawat departamento at kawani. Ms. Nena Flores, VAUSI Department, OIC. Ang violence against women ang isa sa pinakasensitibo at may higit namang kaugnayan sa bawat pamilya ng ating barangay. Ito ang nangangalaga at pumuprotekta sa kapakanan ng ating mga kabataan at kababaihan. Ito rin ang nagsasaayos ng mga suliranin sa bawat pamilya at mag-asawa. Nakapagtala ang BCPC ng halos 35 kaso na na-reconciled na at 47 kaso din sa violence against women ang nagkasundo na. Ms. Melanie Dalagon, Mother Leader and LLN Department, OIC. Ang mga Mother Leaders ay nakapagtala mula noong Nobyembre taong 2024 hanggang sa kasalukuyan ng halos 68,732 bilang ng populasyon sa ating barangay na kinabibilangan ng halos 15,645 pamilya sa kasalukuyan. Ms. Rona Empleo, BDRRMO, Rescue Department, OIC. Hindi maiiwasan ang mga aksidente at di inaasahang mga pangyayari sa ating komunidad, kaya patuloy ang pagsusubaybay at paglilingkod ng Barangay Risk Reduction Management sa ating mga kababayan. Isa sa may mataas na bilang na naitala ay ang pagserbisyo sa mga kabarangay nating nangangailangan ng serbisyong medikal. Pangalawa rito ay ang mga aksidente sa lansangan. Ms. Puring Kabugawan, Tent, Tables and Chairs Department, OIC. Patuloy ang pagbibigay serbisyo sa ating mga kabarangay na nangangailangan ng ating pasilidad para sa mga pamilyang naulila ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga kabarangay nating may dinadaos na mga pagdiriwang at sa iba pang mga okasyon. Ms. Tess Arias, Burial and Medical Assistance Coordinator. Hindi matatawaran ang paglilingkod at pagbibigay ng serbisyo ng ating coordinator pagdating sa usaping medikal o sa mga kababayan nating namatayan. Nakapagtala ito ng humigit kumulang na 100 pamilya ang natulungan pagdating sa burial, mental, and medical assistance. Mr. Eric Licardo, Mazon South Public Information Office, OIC. Hindi maikakaila ang bilis na pag-angat ng MSPIO pagdating sa social media ratings dahil sa paghahatid nito ng mga balita at panuntunan ng Barangay Mazon South. Nakapagtala na ito ngayon ng halos 3 milyong views at 19,600 content reactions sa public information page. Hindi lamang yon, sa halip ay mas lalo pang pinalakas nito ang paglilingkod sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga stringers at correspondents upang mas lalo pang mapaiting ang pagsusubaybay sa ating barangay. Bishop Armando Gomez, Barangay Anti-Drug Abuse Council, OIC. Ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC ay patuloy sa pagbibigay serbisyo sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kaalaman patungkol sa pag-iwas sa mga ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga seminars sa iba't ibang paaralan, pribado man o pampubliko na sakop ng ating barangay. Ms. Nova Navarro, Solid Waste Management's Office, OIC. Ito ang departamentong nangangalaga pagdating sa ating mga kapaligiran upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan. Ito rin ang nagpapaalala sa bawat sambahayan at pamilya kung paano dapat pagbukod-bukurin ng tama ang ating mga basura. Tandaan na nasa tamang pagtatapon ng basura, makikita ang taong may disiplina. Ms. Bernadette Galang, Child Development Center Teacher Coordinator. Isa sa ipinagmamalaki ng Barangay Mazon South ang sunod-sunod na accreditation ng ating mga Child Development Centers
upang masigit na tumaas ang kalidad ng pagtuturo at mabigyan ng sapat na kaalaman ng ating mga anak. Nagkaroon din ng awarding of incentives and certificates para sa ating mga guro na walang humpay na pagtuturo at pagkalinga para sa inyong mga anak. Hindi lamang sa mga bata kundi pati rin sa mga nanay na nagkaroon ng programa ang CDC, ang Balloon and Flower Arrangement.